martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution, to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ito ang balitang Totoo! mabilis, makabuluhang balita. This is Bayan News Network. Breaking news. Nalaga ang buong bansa sa biglaang paglilibing kay former President Ferdinand R. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ngayong araw. The burial was conducted with military honors. Ngunit marami ang nagulat dahil sa kakulangan ng publikong anunsyo bago ito ay sinagawa. Napigil ng ulan ng determinasyon ng mga nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng Maynila para ipakita ang matindi nilang pagtutol sa kontrobersyal na paglilibing kay dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Itim ang kulay na nangibabaw sa araw na ito na simbolo ng pagluluksa ng mga sumama sa pagkilos mula sa sektor ng simbahan, akademya, gobyerno, mga empleyado at simpleng mamamayan. Maraming Pilipino ang nahati ang opinyon. Ang iba ay sumusuporta habang ang iba naman ay mariing tumututol dahil sa mga isyu noong panahon ng martial law. Sa dugang detalye, dumako tayo sa ating field reporter, Mark. Salamat, Jun. Nandito po ko ngayon sa libingan ng mga bayani kung saan gagawa ang libing ni dating Pangulong Marcos Sr. Mahigpit po ang seguridad sa paligid at may mga grupo na sumusuporta at tumututol na nagtitipon ngayon. Some supporters here believe that Marcos Sr. ay karapat-dapat na libing dito dahil siya ay dating Pangulo at isang sugat. However, critics argue na hindi siya karapat-dapat dahil sa mga aligasyon ng human rights violation noong siya ay nilibing. Ngayon, tatanungin natin ang opinion ng mga taong nandito. Po sir, maaari po ba kaya tanggapin? Ano ang masasabi niyo sa desisyon na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan? Para sa akin sir, hindi talaga ako sangayon. Kasi maraming nilabag na karapatang pangtao ang nangyari noon sa panahonan niya. Dapat hindi siya dapat ilibing sa libingan ng mga bayani dahil sa mga walang hiyang ginagawa niya. Magandang hapon po, Sergeant Clark. Ano po ang masasabi niya sa desisyon na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Para sa akin, bilang isang sundalo ng Pilipinas, matagal na ako nagsisilbi sa bayan para sa bayan. Nakita ko na ang paghihirap at sakripisyo at tunay na halaga ng pagiging sundalo. Ngayon na nakita ko ang paglibing kay dating Pangulong Marcos sa libingin ng mga bayani, halo-halo ang nararamdaman ko. Bilang isang sundalo, masaya ako na naparangalan ang kanyang mga ginawa. Lalo na at siya ay naging isang commander-in-chief para sa bayan at ang mga papel na ginawa niya para sa bayan ng Pilipinas. Pero bilang isang Pilipino, ako ay hindi sang-ayon sa paglibing sa kanya. Dahil sa mga narinig at nakita ko na nangyayari para sa mga kapwa nating Pilipino, na sila ay naghirap, nagsakit at nawalan ng tirahan dahil sa martial law. Nandito ako ngayon para hindi musga. Nandito ako para respetuhin ang bawat panig. Dahil bawat sa kanila ay may panindigan. Bawat isa sa kanila ay may kasakit na nadadrama at may kasayahan na nadadrama. Kaya pag susunod ng operasyon, pawang magiging isang leksyon ito na dapat kung magiging mabuting isang mamamayan ka sa bawat Pilipino ay dapat isipin mo ang mga tao, hindi lamang ang sarili mo. Magandang hapon, sir.
Sangayon ka ba o hindi sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Hindi, dahil hindi nito nabigyan ng hustisya ang mga mamamayang Pilipino na nabiktima ng martial law. Hindi, dahil inabuso niya ang karapatang pangtao. Sir, para sa inyo, karapat-dapat ng kilalaning bayani si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa akin, oo. Dahil may mga nagawa man siyang mali, isa pa rin siyang presidente natin at kahit maliit lang, may nagawa pa rin siya para sa ating bansa. Magandang hapon po, sir. Bilang isang historia, ano ang masasabi mo sa mga sumusuporta at tumututod sa paglibing kay Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Bilang isang historian, ipaliwanag ko ang mga magkakaibang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa paglibing ni Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani noong November 18, 2016. Sa panig ng mga sumusuporta, naniniwala sila na karapat-dapat si Marcos na mailibing doon. Ayon sa kanila, siya ay dating Pangulo at sundalo. Kaya pasok siya sa kwalifikasyon na ilibing doon. May ilan din na binigyang diin ang kanyang mga nagawang infrastruktura at pamamahala. Ang ilan sa kanyang mga taga-suporta ay kabilang ang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Ay nagsabing panahon na para mag-move on ang bansa at magkaisa. Sa kabilang banda, ang mga tumututol ay mairiing hindi sumang-ayon sa desisyon. Kabilang dito ang mga biktima ng martial law, ang kanilang mga pamilya, at iba't ibang human rights groups at estudyante at ang mga aktivista. Para sa kanila, ang panahon ng martial law ay nagdudulot ng paglabag sa karapatang pangtao, katiwalian at pagsikil sa kalayaan. Kaya naman, para sa kanila, hindi nararapat na parangalan si Marcos bilang isang bayani. Ngayon ay napakinggan na natin ang opinion ng mga mamayang Pilipino. Balik sa iyo, Jun. Ang isyong ito ay patuloy na magiging usapin sa bansa na lalo na sa kasaysayan at justisya. Ito ang Bayan Watch News Network. Ako si Israel A. Smurito. At ako naman si Region Roy Veloso. Magandang araw, Pilipinas! Saan yun ng mga taong nandito. Ano ang masasabi mo sa Ngayon ay napakinggan na natin ang opinion ng mga mamayang Pilipino. Balik sa iyo, Jun. Ay, oy, sa diretso, balik ka. Ano gagawin? Ngayon ay napakinggan na natin ang mga mamayang Pilipino. Balik sa iyo, June. Ngayon ay napakinggan na natin ang mga opinion ng mga mamayang Pilipino. Balik sa iyo, June. Kunong sa kanya. Ayaw, diretso.